So, kumusta mga boss? So, welcome back na naman po ulit sa pinabagong video natin. Ayan, tantad na ako ng pimples, kakapuyat-puyat pa. Ay, nako. So, ayun, for this video, so, di ba gumagawa tayo ng mga review ng mga sikat na artista or mga vlogger regarding dun sa mga appliances na ginagamit nila. So, syempre, manghuhusga tayo. Tapos, kung magkano yung worth ng appliances ng mga sikat na artista na, di ba? Titingnan natin din kung okay yung brand na nabili nila, kung anong benefits nun, di ba? So, ganun lang. Magre-react lang tayo dito sa video nila. Para mabago naman yung vlog natin, hindi more on sa product tayo. So, ngayon, yung i-discuss ko ngayon na yung gagawa ko ng reaction video is yung sikat na komedyante na artista, which is si Pokwang, di ba? So, check natin kung magaganda yung appliance na ginagamit nila. So, tara, simulan na natin mga boss. It's off. I don't know. I don't know how to love, but I can, but I know that's not my favorite song. Oh, then tell me, what's your favorite song ba? I don't know. Ayaw ko talaga. Hi! Eto na! Welcome back to our vlog. And today, syempre, anong gagawin natin ngayon, ma? Tayo ay... Ganda rin ng bahay ni Pokwang. House tour na tayo. Finally, natapos na po yung aming bahay. Tapos na lahat. And pati garden, okay na po. Kaya, welcome sa aming bagong tahanan, ng aming pong bagong Pugad-Igana. Welcome po! Tuloy kayo! Ito na yung... Up, post natin. So, dito, yung sa bahay nila Pokwang, dito sa sala nila. So, meron tayo nakikita isang floor standing na aircon, which is Coppel yung brand nito. Possible na inverter to kasi yung design niya, hindi inverter to. So, I'm not sure lang, pero feeling ko hindi inverter talaga. So, mas okay sana kung gagamit kayo ng aircon. So, halos lahat dapat inverter na. Kasi alam naman natin na pag inverter talaga is matipid sa kuryente, di ba? Makakasave kayo ng maigi dyan pagdating sa bayaran ng kuryente. Saka yung mga ganitong aircon kasi usually, yung mga floor standing na tinatawag, yung ano nito, yung horsepower is 5 tonner na. So, kaya hindi ka rin pwedeng actually, pwede kang maglagay ng split type kung gusto mong ilagay is yung split type. Yun nga lang, walang split type aircon na 5 tonner or 5 horsepower, diba? So, maximum kasi 3 tonner lang. Maximum kasi ng split type is 3 HP lang. So, kung gusto mong maglagay dito sa sala ng split type, so, dalawang split type yung gamitin mo. Yun nga lang, syempre, mas gagastos ka, mas hassle yun. Tapos, bubutasan ng mas marami yung bahay mo, di ba? Para doon sa mga drain hose. Kaya yung iba, sinasuggest talaga is floor standing yung gamitin. Para hindi masyadong magkakaroon ng butas yung bahay nyo. Kaya ganito, 5 tonner yan. Kasi usually, yung sala ni Pokwang is nagre-range siya ng 40 to 50 square meter. Saka, malamang sa malamang yan, kasama na yung dining area. Kaya naglagay sila dito ng ganitong aircon, yung mga 5 tonner na tinatawag. Kasi yung sala ni Pokwang sa yung dining area niya, malamang sa malamang magkadugtong to. So para mas ma-accumulate ng aircon yung lamig niya, 5 tonner yung kailangan mo. So yun. Very raw. And dito kami nagkukulitan, dito kami nanonood ng aming mga vlog. Okay? Okay. So dito, napapansin ko, yung TV niya, nag-release ng 55 inches to, no? So, sure ako yung TV niya, curve. So, curve TV itong nakikita ko. So, before kasi, nagkaroon ng mga TV na ginawa ng curve TV. So, nagkaroon si Samsung niya, nagkaroon si LG, and then yung mga China brand din. So, bakit nga ba mayroong curve TV? So, imbis na flat screen, no? So, dati kasi, ayon sa pag-aaral din, yung mata kasi natin is nakadesign niya ng convex. Kung ba convex yung design ng mata natin. Tapos, doon sa pag-aaral, mas okay daw yung pinapanooran mong TV is naka-concave yung design, which is curve yan. Para akma, di ba? Yun nga lang, oo, sabihin natin okay yan, yung curve na TV. Pero, mas okay yan, pag kayong sa, gitnang-gitna kayo nanonood. Kasi kung nanonood sa gilid, tapos yung TV mo is curve, so may blind spot, so hindi na perfect yung angle mo. Kaya yun, sa katagalan, nawala rin yung mga curve na TV. So, kumbaga hindi nag-boom sa market. Pero syempre, may mga nitira kasing TV na curve pa rin, nakabili na. So, gaya nito, curve TV to, di ba? Curve TV yan, yung ginagamit niya. So, nagre-range siya ng nasa 49,990 kung Samsung yung brand niya, di ba? Tapos yung kanina pala, yung floor standing na nakita natin na Coppel is
medyo mataas presyo, no? Nasa 166,000 po yung mga ganon, plus installation pa. So yun lang. Next natin. Dito kami. May mga bisita. Bisita, dito kami nagkakaraoke. Oh, you sing now. What's your favorite song? What is? Tita Lois. Dito na sa Room niya dito sa baba. Tapos, bihira niya naman itong magamit kasi. Check natin. So yun, nakikita natin dito, nasa 15 square meter below. Yung kwarto ng Tito Noy na sinasabi ni Ma'am Pokwang, di ba? Tapos meron din siyang aircon dito na window type, Kulinto na brand, nasa 1.5 horsepower or 1 HP na standard. Pero sige, consider natin 1.5, di ba? Yung, which is sakto lang naman dyan, mas okay, mas mataas actually yung capacity ng aircon na kukuha ninyo. Lalo ngayon, talagang iba na yung init sa Pilipinas. So, pag bibili kayo ng aircon, mas okay, higher capacity na yung bilhin nyo. Huwag yung saktong-saktong horsepower lang kasi mamaya mabitin kayo. Lalo kung talagang matindi yung init dito sa Pilipinas, di ba? Tapos dito, nakikita ko sa ano niya, nakikita ko sa window type niya. So hindi siya nakasaksak sa dedicated na breaker, no? So, pagka mga ganyan po, okay lang po yan. Although wala siyang breaker dito na ginagamit, pero dedicated naman kasi yung sinasaksakan niya. So, meaning, yung aircon lang yung nakasaksak dyan. So, walang other appliances. Which is po pwede yan, no? Po pwede yan. Yung iba kasi nakadirect sa breaker, di ba? So, po pwede po yan. Tuwing di off lang siya na uwi, kaya medyo makalat yung area na to. Dito nakaset up yung mga CCTV and Post natin. Yan. So dito, pag tinignan ko yung aircon na naka-install, so medyo may liwanag ako nakikita. So dapat po yan, mga boss, pag kayo magkakabit ng aircon is walang singaw na ganyan. So dapat yan sealed yan. Masilyahin nyo, takpan nyo ng styro para hindi parang hindi nakakapasok yung init diyan. Kasi kahit ganyan, may singaw pa rin yan. So makakapag-create pa rin yan ng init dun sa room nyo or possible mawala yung lamig. Although hindi naman ganun kalakas yung butas. Pero mas okay kung tatakpan nyo yan. So dapat sealed yan, yung paligid ng aircon. So yun lang yung maa-advise ko dito sa kwarto ng Tito Noy kwarto, di ba? Tapos yung 1.5 na aircon na yan, sabi natin 1.5 yan, magre-range ng 27,995 to. Okay, so doon naman tayo sa sa kusina nila. Ganda. Post natin yung niya. Post natin yung meron siya ditong refrigerator, no? So yung ganito kasi mga refrigerator, glass type siya or tempered glass na tinatawag, 'di ba? So may mga ganyang rep talaga na nauuso, no. Kung titingnan ko, hindi kasi maganda yung angulo ng pagkakakuha. O sabi nating LG to, yung glass type na LG na 24 cubic feet yung size ng mga ganyang refrigerator. Tapos glass type siya. So ano nga bang advantage ng mga refrigerator na glass type? So yung mga advantage kasi niyan, hindi basta-basta na-dent, hindi basta-basta na i-scratch o kaya naman nakakalawang. So yun yung advantage ng mga glass type na pinto. Compare mo dun sa mga steel, mga stainless steel na nangangalawang, di ba? Tapos nadedent madalas. So yun yung advantage ng ganitong pinto. Kung LG nga to, yung sinasabing refrigerator niyan, so nagre-range ng 99,990 yan. Kasi yan side by side. So isang part freezer, isang part naman is chiller. So kaya mataas yung mga ganyang rep. Saka besides noon kasi naka-inverter siya. GMs na Guest room. So guest room siya. Post natin. So yun. So same lang to nung nakita ko kanina. So meron siyang ginagamit ditong aircon din. Nasa 1 HP yan. Parang Kundura yung brand. So nag-range ng 37,000 yan. Yan kung nakikita nyo. So butas na naman yung aircon na nilagay. So possible kasi niyan yung sukat ng butas na yan is pang 1.5 tapos naglagay sila ng 1 HP lang kaya may awang siya. So pagka ganyan po, takpan nyo kahit plywood lang tapos masilya nyo kaya styro para hindi nakakapasok yung init. Kasi pag nakakasense ng init yan or napapasukan ng init, mas tataas yan sa kuryente yung mga ganyang aircon. Yun lang yung mga tips ko mga boss. I have toys! Yun. And I have my beautiful... So yun. Dito sa kwarto ni Malia, yung anak ni Pokwang. So nakikita natin mayroon siyang split type doon na 1 HP. Hindi ako familiar sa niya. Possible dun sa logo maliit is TCL siya na 1 horsepower. So sabihin natin, nasa yan.
nasa 28,990 something yung presyo pagka mga TCL. So, yung binibigay kong presyo dito is based lang sa SRP. Tapos kung nakikita nyo, meron siyang nakalagay doon sa baba ng split type. So tawag yan yung mga air deflector po yan. So ginagamit yan kung ayaw nyo masyadong nakatutok yung lumalabas na lamig ng aircon kasi masakit minsan sa katawan niya or sa ulo, di ba? Tapos yung swing niya kasi kahit i-manual mo kasi yung swing niya minsan may nakakalusot pa rin. Kaya gumagamit sila ng mga air deflector lalo bata kasi baka sipunin pag nakatutok yung swing niyan dun sa tinutulugan kasi tutok na tutok sa kama yung split type niya, di ba? So napakagandang idea yan. Mura lang po yung mga air deflector, no? So, nasa 1,000 below lang po yan. Meron ka ng ganyan. Yun lang. My things, my piggy bank, my things, my teddy bears, and also my piano, my Play-Doh. Okay, who gave you this? Who gave you the kitchen set? Tito Ding Dong, Tita Maria. Okay, what will you say to them? Thank you. Oh, di ba? Guys, ito yung master's bedroom. Tapos, I am the master too. ayan, yung bed niya, pinakustomize ko lahat yan. Na liking niya, and then yung mga crystal na collection. And how about the tree? TV. And the tree also. Sa Swarovski pala yan. And the tree. Ayan, guys. So, syempre, meron din siyang balcony. As I've said earlier, ito yung tapos dun sa kwarto ko. Sabi mo, ay, si Mama doon sa baba, busy mag-prepare ng merienda. Alam niyo naman yung sa pagkain, kailangan tuwing. Next is yung Okay. So, yan natin. Yung kwarto ni Madam Pokwang is yun same yung sa kwarto ng anak niya. May split type din siya na possible same brand TCL. And then meron din siyang air deflector, no? So, napakaganda mga choice dyan. And then may nakita rin ako na personal rep kasi second floor siya. Kung may gusto siyang inumin na malamig, bababa pa siya. So, meron siyang personal rep. Which is mura lang naman yung mga personal rep sa ganyan. Nasa 8,990, mga ganyan. Tapos, meron din siyang TV na nasa 65 inch. Hindi ko lang sure kung anong brand yon. So, i-consider na natin TCL yon kasi halos yung split type niya kung TCL yon. So, gano'n lang. So, pagka mga ganun TV ni TCL na magre-range ng magre-range ng nasa 44,995. Yun. commissary kitchen for our Mamang Pokwang's Gourmet. Ito yung Magkakaroon pa ng mga Very, very soon, guys, operating na to. So, dito lahat. so magkakaroon pa ng negosyo si Pokwang. So, ayun, ang dami nilang chiller dito. Pujidenso, mga chiller, mga frozen goods. Mga frozen goods to. Products. Ayun, And hindi may lang upright yung freezer. mga products namin, yung mga laing, suka, tinapatuyo. Magdadagdag pa kami ng iba pa. Abangan nyo na. So, yun lang. Napakasaya ng bahay ni Ma'am Pokwang. No? Napakasimple lang na napakaganda ng design. Tapos, yung mga appliances niya, although hindi pa ganun karami, pero good choice yun. Diba? So, kung kukumpute natin yung mga appliances lang ni Madam Pokwang, which is hindi pa naman kompleto. Wala akong nakitang washing machine actually. Tapos hindi ko makita yung other appliances ng ibang kwarto niya. Pero kung i-compute natin yun, pag susumahin natin, dun sa TV, tapos sa mga split type, so nagre-range yung nasa nasa 500,000 na, di ba? So appliances pa rin. So yun, kahit simpleng simpleng tao lang si Madam Pokwang, malalaman natin na mga pera rin talaga. Tapos quality rin mga ginagamit yung appliance. Di ba? So yun lang mga boss. So sana nagustuhan niyo yung video na to at dadamihan ko rin yung ganitong vlog ko para may iba naman yung focus natin. Hindi lang sa mga product knowledge ngayon or sa mga item. So malamang sa malamang mas maraming video kung gagawin ng ganito. So yun lang mga boss. Peace out.